Malimit siyang makita sa taas ng entablado. Suot ang makikinang at makukulay na gown. Nakangiti at kumakaway sa mga manunood. Siya si Ira Miguel. Sa murang edad ay ninais ni Ira na maging isang beauty queen at maipagmalaki ng kanyang mga kababayan hindi lamang sa Tarlac kundi sa buong Pilipinas. Sa edad na 18 ay nagsisimula na sana si Ira para abutin ang korona na kanyang pinapangarap. Subalit ang pangarap na iyon ay hindi na niya maisa sa katuparan dahil noong July 8, 2026 matapos ang halos 3 buwan na pakikipaglaban sa hospital ay binawian ito ng buhay. Ano ang nangyari kay Ira Miguel at bakit kaya sumisigaw ng hustisya ang mga taong nagmamahal sa kanya? Yan na ba kalapitan? O, diba? Lumubog siya. Ganyan pagkakalubog niya, sobra. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Nagsimula ang lahat noong April 9, 2026, araw ng Huwebes. Isa lamang itong ordinaryong araw para sa dalagang si Ira Miguel. Nang araw na iyon ay nakita pang naglalakad si Ira kasama ang mga kaibigan. Pagtapat nila sa kalsada sa pagitan ng Barangay Balete at Barangay Lourdes sa Hacienda Luisita, Tarlac City, nang may matapakang basag na bote ang kanyang kaibigan. Nasugatan ito sa paa, kaya naman nag-alala ang dalagang si Ira. Agad siyang nag-isip ng paraan kung paano ba mapapatigil ang pagdurugo ng sugat. Sakto naman na may nakita siyang puno ng malunggay malapit sa kanilang kinaroroonan. Agad niya itong nilapitan, nais ng dalaga na kumuha ng dahon nito para durugin at ilagay sa sugat ng kaibigan. Isang paraan para huminto ang pagdurugo. Subalit hindi pa man nakakalapit sa puno ng malunggay ay bigla na lamang nilang narinig ang sigaw ni Ira. Nadapa ito at lumubog ang halos kalahati ng kanyang katawan sa nakatambak na gabundok na umuusok na dry chemicals. Nagawa naman nilang maiahon si Ira at naidala sa paggamutan. Ang kanyang paa at kabilang kamay ay nagtamo ng malalang sugat at ang kanyang mga tissue sa balat ay nasunog dahil sa init. Sumailalim si Ira sa maraming surgical procedures sa ospital sa Cabanatuan City. Subalit sa kasamaang palad ay hindi ito kinaya ng dalaga at binawian ito ng buhay noong July 8, 2026, makalipas ang 3 buwan na gamutan. Dahil sa nangyari kay Ira ay agad na nagreklamo ang kanyang pamilya at inireport ang pangyayari sa mga pulis na nagsagawa naman ng kanilang investigasyon. Ayon kasi sa pamilya, nang balikan nila ang lugar kung saan naaksidente si Ira ay naroon pa ang nakatambak na chemical. Sa isinagawang inspeksyon ng Philippine National Police at local officials sa lugar, kinumpirma nila na may mga nakakalason at delikadong materials na iligal na itinapon sa area. Wala itong bakod, walang safety barriers at wala ding nakalagay na warning signs. Nang inspeksyonin, nalaman din nila na may mga nakakalasong kemikal sa lugar na tinabunan ng gabundok na pinong ipa ng palay na kalimitang ginagamit sa pagtatanim o pagpaparami ng mushrooms. Sa kasalukuyan ay wala pa ring specific na suspects o corporate entities na inilalabas ang BNP. Wala pa ding nakakaalam kung sino ba ang mga taong nagtapon ng nasabing chemical sa area na naging sanhi ng pagkasawi ni Ira. Isang bagay pa ang nagpapahirap sa pamilya ni Ira Miguel dahil ayon sa kanila hanggang ngayon ay tila napakabagal ng ginagawang investigasyon ng mga pulis. Wala din silang natatanggap na impormasyon tungkol sa kaso at maging hanggang ngayon ay hindi pa din nasisecure ang hazardous site. Yan na ba kalapitan? O, diba? Lumubog siya. Ganyan pagkakalubog niya, sobra. July 19, 2026 ay inihatid ng kanyang pamilya ang labi ni Ira sa kanyang huling himlayan sa Loyola Memorial Park sa San Sebastian, Tarlac City. Kasabay ng pamamaalam ay isang bagay ang pinangako nila sa dalaga. Ito ay ang pagkamit nila ng hustisya. Naniniwala ang pamilya na dapat may managot sa nangyari sa dalaga.
Kung naging responsible lang sana ang mga taong nagtapon ng nasabing kemikal at kung mas naging maingat sila at sumunod sa tamang panuntunan sa pagtatapon ng mga delikadong chemicals ay hindi sana nangyari ang insidente. Hindi sana binawian ng buhay ang isang dalagang walang ibang nais kundi ang mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya. Isang dalagang nagtitiis, dalagang ginagawa ang lahat para makamit ang kanyang pangarap. Talagang masipag po eh. Talagang wala pong absent niya. Tapos, ano po, pag may ayaw po siya sa may ayaw siya sa tao, talagang paprangkahin niya po eh. Pero mapagpatawad po siya kahit ano po sabihin nila sa kanya na pangit. Kasi talagang rinig niya na harap-harapan niya nung pinagsasabi sa kanya pero nagpapatawad talaga siya eh. Ira po, hindi po siya mareklamo, mabait po siya, tas friendly po siya, walang kaarte-arte sa lahat po. Tas si Ira po kasi, ano siya, mabait na kaibigan po talaga siya. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos.